I think you have already know, mayroon tayong bagong focus this month of February. Okay, this is going to be our February focus. We call it healthy relationships. So, I want to say it would be healthy relationships. With SL kapatid, dahil pag-uusapan natin hindi lang isang relationship, it's gonna be a cross relationship. Cross, which means a horizontal and a vertical relationship. Relationship natin kay Lord, relationship natin sa ibang tao. So dalawang magiging punta yan ng whole focus natin sa whole month. Okay? So it's gonna be healthy relationship. Okay? So I always believe that ang buhay natin, this year 2026, I know everyone wants to be better. Amen? No, there should be, our outcry, our target is that, Lord, before mangyari ang lahat ng bagay, gusto ko maging better kasi gusto ko ng better na condition. Gusto ko ng better situation. Amen? Pero hindi ka magiging better kung hindi ka healthy. Hallelujah. A better you requires a healthy you. Amen? Kasi kaya mo gagaling kung hindi ka healthy, makapoy lang. No? Magasgasan lang as kinabuhi. So dalawa ang buhay. There's gonna be a healthy and a better you. Okay? So yan yung declaration natin. Lord, hindi lang ko magiging better sa ginagawa ko, Panginoon, magiging healthy din ako. I am healthy and I am better in what I am doing. Amen? Kasi po sometimes casual natin ng mga reasoning, ma-dead pa lang bilang kinabuhi, Pastor. Medyo mapangit na bilang kinabuhi, Pastor. Kaya tungkol siguro, kaya dili right ang timing, dili right ang opportunities na ko, medyo dili nasa right timing, right opportunity. Maybe dili kayo compatible kung asa mo ka or maybe ang mga tao na nasa mong palibot. It could ruin everything in your life. But I don't know about you, more than compatibility and more than timing, ako patuloy ko lang na ang kinabuhi nato, especially in what we do right now in the church, our cell group, you know, and especially magkakaroon tayong new campaign. It's gonna be doing life together. Hallelujah, okay? So, ilo-launch natin yan tomorrow sa Sunday service. No, Bishop is so courageous, so bold enough to really share to us another. We have been doing this each one, change one campaign, E1C1. So, pero magiging in a highlight of a life vision Sunday. Let's do life together. Okay? So, yun yung magiging theme natin, okay, for the next 3 months sa church natin. So, sabihin mo, huwag kang mag-isa. Okay, magkasama tayo. Hindi lang tuwing Pasko, okay? Magkasama tayo hanggang sa pagbalik ni Jesus. Amen? So, yun yung declaration natin. Okay, so more than timing, more than compatibility, kasi gusto na ko mag-learn ka, na dili lang ang akong goal, dili lang ka mo survive sa atong relasyon. Unta, makatuon ta kung saan ito pag-build o healthy na relasyon. Amen. Amen? Pero, di ba, hindi mawala ang tampo, hindi mawala ang panglukod, hindi mawala ang mga, di ba, magasgasan, matistingan man ta. Tama ba ko? We are in a relationship. Kaya kung wala kayo na, you're just living alone. So sad. As long as you're in a relationship, there will always ma-misunderstand ka. Naging mga times na ikaw ang bunot-dulo sa mga kabuang, ikaw pa lang kali, wala kayo labot yung katapad. Di ba? Oo, sometimes hindi mo work out ang kinabuhi kasi imo naman po. Praise God. No? So as long as there's something na mga katikaran sa kinabuhi, praise God. Indeed, you are in a relationship. Pero ang atong goal, hindi lang mo survive. Ang atong goal is to build. We are so focusing on surviving relationship that we have forgotten to build healthy relationship. So ano yung atong goal karon na build ta og healthy na relationship sa matag usa? Number 1 kay Lord, sa ato ang asawa, sa atong mga anak, sa atong mga disciples, sa atong leaders, sa atong workmate, sa atong classmate, or anyone else in any people or person that is connected to you. Our goal not just to survive but to build healthy relationship. Amen. Amen. Bakit ko sinabi? Kasi sometimes natatakot na tayong magmahal. Sometimes hindi mo na gusto magmahal kasi at some point love stop feeling safe. Yung parang natatakot na akong magmahal ko yan. Kasi ang parang pag nagmahal na ngayon, parang ikaw magsasakripisyo. Kapag nagmahal ko, parang ikaw masama. I don't know if you happen to feel it. No? And that's what it means to love. Talagang may ganun. And some point you don't like to really build a healthy relationship because you are afraid to love again. That's why we have to, akong goal karong February, wala tayo laking tactic karong February, more really healthy relationship. Muna yung kataban ay yung absent. Amen? So, ako rin tanungon, okay? Kasi kung buhi pa ka,
na ginawa pa ka, exposed ka sa relationship. Amen. Okay, ayaw hindi sa ng relationship yan. Okay, relationship is very broad, it's very general. Okay, so you will be exposed in relationship. And that is why ang atong goal is to build healthy and not just to survive. Okay? So, akong goal karon is dili ka hayaan lang na mahadlok na mag-build of healthy relationship. Mahadlok na mag-build of mga dindot na gugma yun nga makaingon yung kagikan sa Ginoo. Okay? Kasi in the very first place, sometimes na-adapt ng muna to. Sometimes, di ba, say, mag-manage kasi ng expectation. Di ba? Sometimes, you have learned already to protect yourself. Okay, sometimes you don't love fully. It's because, mulagi, kasi ma-misunderstood ko ni Nia. Di ba? Di ba? Mag-disciple ka, isod kayo. Di ba? I mean, you already learned how to protect yourself. You already manage now expectations in your life. Parang medyo, lang sa iyo. Kaya lang siya yung may nagkakan. Kaya mo rin, diba? In the very first place, kasi misunderstood ko. Masakitan mo na sa Yesu ko ka. Diba? Sometimes you limit vulnerability. And, kabul ba mo? Kita mo, gina-argue na ito na wisdom man, pastor. Diba? Sometimes you have also to look at ourselves. Diba natin nga yung argument? Diba? And that's wisdom, pastor. Sometimes, diba, kailangan naman talagang makita na natin na, diba, sila lang nag-take advantage sa buhay ko, pastor. Kaya, ay ako ngayon nag-take advantage ko ngayon, pastor. No, nagiging wise ako, so hindi na ako patakaro, hindi na pahala sila. Kung may gumas sila sa kuha, hindi na pahala sila. Kaya man natin na, si Jesus, he doesn't call it wisdom. He doesn't call it maturity. Jesus called it misaligned love. Incomplete love. Love that is not from Jesus. Relationship that is not from Jesus. We call it not healthy, unhealthy relationship. That's why our goal is to build healthy relationship. Amen. Amen? So ngayong whole month, may mga different topics sa pag-uusapan. So ito yung maging topics natin. Okay? Ngayong gabi, pag-uusapan natin yung agape. Okay? Ibig sabihin, ito yung foundation ng relationship. So pag-uusapan natin yung gabi. May kapangyarihan itong i-heal ang foundation ng relationship mo. Next week, pag-uusapan natin ng philia. Okay? Ang philia, ibig sabihin, i-strengthen natin yung structure ng relationship na meron ka sa buhay mo. Ikatatlo, ang third week, pag-uusapan natin ang storge. Okay? Ibig sabihin, meron tayong i-repair ng mga sakit, mga wounds sa imong relationship. So be excited the third week. So medyo nindot po na siya. And last but not the least, kailangan kayo mga eros. O, di ba? So kailangan natin i-prioritize. Gawin natin, magkakaroon ng order ang desire mo within, inside relationship. Kasi kapag nasa relationship, may mga desires ka na eh. So kailangan natin i-prioritize. Kailangan natin i-put into order. So yun yung magiging topic natin in building healthy relationship. Okay? So be excited kasi I believe the Lord is going to speak in our lives. So ngayong gabi, pag-uusapan muna natin yung foundation. Okay? Everybody say agape. Okay? Kapag hindi nakapix ang foundation, lahat ng pagmamahal mo sa pamilya mo, sa friends mo, sa classmate mo, or anyone else in your life, magiging unstable, kapatid. Pag hindi nakapix ang agape love. Ito yung love na galing kay Jesus. Okay? So I want you to really receive a hold of this kind of love. Because this love is the foundation of all love. Hallelujah. Before natin pag-usapan yung philia, yung storge, yung eros, kailangan meron kang whole understanding of agape. Okay? Let's pray. Father, thank you. Thank you today. We know that you are going once again here to speak the kind of love that you want us to live, the kind of love that you wish us to really penetrate, oh God, to every people that we want to talk, every somebody, Lord, that you want us to reach out. God, thank you, because we cannot really express what is truly mean to love people unless we receive the true love that comes from you. So today, Jesus, thank you. Dahil kami ngayon, Lord, makakaroon ng understanding, oh God, na open kami, willing kami, na magbago sa pamamagitan, Lord, ng pagmamahal. And Lord, thank you today. You're once again, oh God, using again this platform. Lord, once again, drop every revelation that you want me to speak to your people today. So that, oh God, I can really be used by you in a greater measure. That's what I am desiring today, oh God. Use me for greater purpose. Use me so that, oh God, the foundation of your true love will be upon each and every life in this place.
Hindi aksidente na nandito sila ngayon. Hindi, O God, aksidente. Wala lang nahilo na lang naabot na din sila ganit Ginoo. For the sake lang iniabot lang sila. Nakikatuyuan sa mata kinabuhi. Nakikatuyuan sa ilang mga kasing-kasing. Pagkuha kami, Lord, ikunding kami, Lord, ay nakapagdagan yung iandam para ka na. In Jesus' name. Amen and amen. Go with me, chapter 6, verse 35. It's going to be our verse for our topic tonight. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return. And your reward will be what? Great. Your will not be good, it will be great. And you will be, hindi lang yung reward, may another reward. And you will be sons. Oh, bakit walang daughter yan? Lagay mo na lang daughter, anak ka pa rin. You will be sons of the Most High. For He, talking about God, is kind to the ungrateful and the evil. Most of us, we believe na ang opposite ng love is hate. Wala akong love kasi siguro may mga tawag niyan, may mga pinipin ka dyan, mga pighati sa puso mo. May mga hindi ka gusto. We thought that the opposite of love is hate, but you're wrong. Alam mo ang opposite ng love, kapatid? Ang opposite ng love is transaction. Kuya, magmamahal ako pag minahal niya ako. Kuya, magbibigay ako, kuya. Kapag na-recognize mo ako, magbibigay ako. Magsiserve ako, kapag, may fair treatment dyan. Ang ganda mangyayari. Magsiserve ako yan. May makukuha ba ako dyan? Yan. Ang totoong opposite pala ng love, hindi hate. Ang totoong opposite ng love, transaction. Alam mo yung may naibigay ka, pagkatapos may ini-expect ng kapalit. Yan pala yung opposite ng love. Hindi hate. Do you understand? Parang barter ika nga. Okay? Na parang, nandun ka sa teller, na may binigay kang pera, at nag-i-expect kang may matatanggap ka sa perang binigay mo. Okay? And I'm gonna tell you the whole truth of this. That you cannot build a healthy relationship, mga anak, if you are using this transactional love. You will never. Listen, if the relationship that you have right now is a transactional love, listen to me, it will collapse. Why? Nadi-disappoint ka. Amen. Oh, kasi hindi lahat ng ibibigay mo, may matatanggap ka. Amen. Alam mo ba makukulapse yan later on kung anong klaseng relationship yan? Kapag transactional ang love mo, bakit makukulapse? Because of disappointment. Kasi nga, all of the love that you can give, expect, hindi lahat masusuklian yan. Amen. Hindi lahat may kapalit dyan. Are you following me? Amen. Kaya nga, si Jesus, na-express siya sa kanyang mga disciples. Sa Luke chapter 6, itong verse na po, na-express siya sa mga disciple niya na hindi yung may mga hate sa puso. Hindi. In-express niya to, love your enemies. Do good and lend and expecting nothing. Sinabi niya ito sa mga disciples niya na nagmamahal na may kondisyon. Sinasabi niya, he was so very eager to tell it niya, your enemies, love them, do good, lend. Tapos, expect na iwato sa inyo. Pero ikingo niya, love friends. Kasi pwede ka magmahal na may kapalit. Pwede ka magmahal na expecting na may masusuklit sa'yo. Hindi yan yung agape, kapatid. Yung agape, the foundation of love is a love that is selfless. Hallelujah. Ang agape, kapatid, hindi chemistry. Ang agape, hindi attraction. Ang agape, hindi emosyon. Right. Ang agape is a selfless love that initiates without or with no advantage. Amen. Walang halong advantage. Walang halong kondisyon. Yan ang agape. Hallelujah. Hindi agape-ave. Iba din yun sa akin kanta niyo. Okay? Agape-ave. Agape. Puro yung kay kanta niyo. Amen. Ano na kung kanta niyo tungkol din sa inyo. Hallelujah. Amen? So, pero tingnan mo ha, gusto mo ng ganitong love na parang may kapalit, it's because, yun na nga, gusto mo maging protective sa buhay mo, gusto mo maging protective sa sarili mo, you quote and quote say it, wisdom kasi ganyan,
Sometimes hindi mo kailangan ibigay ang lahat kaya para magtira ka naman sa iyo. Di ba yung mga ganon? Oo. Kailangan naman kaya maging mature tayo. Kasi nasaktan na ako eh. May mga, ang dami ng talagang nagtangkang sinaktan ako at nasaktan talaga ako, kuya. Grabing sakit. Kaya nag-learn ako. Kaya hindi na ako magpatakag-kanya ka ng higugmag taman. Di ba? Oh, see? You have already based your love with those situations. The definition of your love now is based on your experience. And as far as the scripture is concerned, it's not how the way it is. Right. Si Lord, makinig kayo. Ngayong gabi, tuturuan tayo ng Lord, hindi para mag-love hard. Not to love harder, but to love healthier. Amen. Amen? Ano ba itong pagmamahal ni Jesus yan? Ang kalisod po na niya, ha? Magugugma po sunod, wala ko'y ako ka. O di ba, mga nag-walking ka? Labi na pag-wing ka, wala ko'y ako ka. Kaya na palang daan, walking na ka. Ang layo ng pronoun ko, unfair ang na yun. Ngunit agape. Loving when you can gain nothing. Loving when you gain nothing. That's agape. Unconditional. Selfless. Na wala kay pwedeng, kasi, listen, ang love sa Luke chapter 6, kung makita niyo, i-address ni Lord sa mga enemies. Pwede mo ito i-address ni Lord sa friends. Diba? Buang ni Jesus, no? But love your enemies. Si Jesus yun po, buang enemies. Pag kailangan ni Jesus. Kaya Catholic sa friends, kunta Jesus sa enemies. I believe this is intentional. Amen. Amen. Bakit kaya i-address si Jesus? Hindi sa friends, sa enemies. Kasi alam ni Jesus, ang friends, ang hirap magbago. Alam ni Jesus na ang enemies, hindi ka tutulungan. Amen. Alam ni Jesus. Alam ni Jesus na yung enemies, hindi mag-a-affirm sa'yo. Alam ni Jesus. Kaya nga, ang unang sinabi niya, but love your enemies. Hindi friends. Enemies agad. Amen? Kasi, listen, agape is revealed. Not who you love. Not the one that you want to love. But it is revealed on who you want to choose to love when you gain nothing. Amen. That is agape. Nare-reveal ang gusto mong, ang somebody, hindi, ang approach kasi ng agape, hindi kung sino ang pwede mong mahalin. Hindi yan. Ang approach ng agape is, pipili ka kahit sino, kahit wala ka matatanggap. Yan yung agape. Hindi ako magpipili dahil potential ka, may gamit ka sa akin. May ganito, gusto kita, ay parang like kita. Diba? Let's do life together. Ikaw ko lang, let's do life together. Magmamahal ka ba? Diba? Kaya nga sinasabi natin, let's love the unlovable and let's reach the unreachable. Amen. Ang galing mahalin kapag lovable. Right. Ang galing mahalin kapag sumunod. Right. Tama? Ang galing mahalin kapag nagbibigay sa iyo. Ang galing mahalin kapag wala nang nabigay. Kapag sangkatutak na pagkademonyohan, kaya mo bang mahalin? Yan yung agape, kapatid. Hindi yan love ni isa. Tapos na alam niyo ang galit ko. Hanggang kailan lang. Alam niyo yung pasensya ko. Alam niyo yan. Sa mga disciple ko, alam niyo yan. Hindi yun yung love. Ang agape and foundation love is loving the unlovable and reaching the unreachable. Hallelujah. So, my prayer ngayon, we will establish ourselves with this kind of relationship. The most healthy relationship is a relationship that is founded in agape. Amen. Agape will only begin if it is the end of yourself. Listen to me. Kapag sarili mong pa yan, hindi makakastart ang agape. Agape love of the Lord. Kapag sarili mo pa rin yan. Kaya nga, hindi mo masasabing mahal yan. Hindi mo masasabing talagang buong puso mong mamahalin ang tao kapag hindi mo naintindihan ang love ng agape. Yung sacrificial love ni Jesus. Yan yung talagang totoo mga anak. Kaya nga ako, as much as I want to help people, kasi may mga tao na gustong pumunta sa akin, ang pagpunta nila kay yung meron silang pangangailangan. Alam niyo ba yung ganong tao? Yung pupunta lang sa'yo na may pangangailangan. Kamusta hindi magawa?
Di ba? Kahit naman, uy, kumusta? Di ba? Nanunglong ko gano'n, kumusta ang iwa? Wala ba? Di ba? Binuko. Di ba? Nakikita naman ako. Oo. Mudo lang sa inyo at pagay panginahanglan. Amen. Di ba? Ang number one na, pamilya. Ang ganap nila sa imo, wala bangko. Ang grabe ka mo naging perfect, naging mo, no? Ako, more than I am, it's still mong nagpapalo. Kami na lang po. Na yung mga times sa akong kinabuhi, na dili perfect magid na ako na lang perminti ka-provide lang sa akong kaugalingon. Ka-provide po ko sa akong parents. Okay? Sa akong mga parents, napankamot may provide. Dili 101% perfect. Okay? Ang pinakauna gina na pamilya din nimo. Diba? Kanang mga times, moduo lang sila mapag-naig pag-kinahanglan. Diba? Dili mamumusta na lang. Labi na ikaw, lagunta, labi, mo feeling nila, murgin sila sa pinsa ba? Naman sila kibili ko na sa mga? Grabe, tinapag, ikaw na sila, kamusta ka? What yun? Diba? Grabe, nagbayunan sa inyong suon, nagkakaginta sa palay, nagkakuha, diba? Sabali sila sa kukuan, bank machine. Kamusta ka po kunin niyo kung okay pa ko? Kung kaya pa na ako? Diba, naman eh. Sa mga breadwinner, kahulugin mo na. Di ba? Di mo kailangan mananaubay sa ganda na breadwinner. Kabalugin mo na. Amen. Amen. Kabalo mo na sa sitwasyon ngayon, anak ng karang manduol ng mga taong nalang sa ipagkinahanglan. Amen. Di ma-challenge mo yan ka, motokar gid ka, motokar ka itong pagkatawunon. Di ka-remind ka ni Lord sa agape. Hallelujah. And the Lord is nudging in me. The Lord is so strong in me, anak. Sige lang na. Love them anyway. Love them anyway. In-remind ni Lord sa Lord. Kasi yan yung pinakauna, yan yung first point ko. Agape loves where there is no advantage. Yan yung unang love ng agape. Hindi home court advantage. Kapag naglalaro tayo ng basketball, di ba? Sometimes, a lot of rumors will tell, a lot of concerns will tell, nanalo lang kayo kasi home court advantage kayo. Alam niyo na, aralan niyo na. Di ba? Maraming mga biases. Kapag nagmahal ka na, mahal mo lang man yan kasi ang puti-puti. Di ba? Mahal mo lang naman yun kasi may mga nakukuha ka. Di ba? Masukukan mong guni mo. Di ba? Muna, lamig kayo. Ikaw good na sometimes wala kayo ma-prove sa assignment kayo ng buhay. Kapag ba ka, dali tayo ng kabaguhan na masking wala-wala ka, ihiguman. Naka-remember ko ano. Muna, alang Bible, while we are still sinners, Jesus died for us. Wala po nagpakamatay si Lord katong pinanaka sa pinaka-top of your success. Wala. Nagpakamatay si Lord si mo ignaka sa pinaka-grabe mess of your life. Atong walang-wala ka. Dito ni approach si Lord. Si Lord ko ako, di ko kapilang siya, kabahan ka. Naman. Di ba? Anong naman ka? Pero, balik mo ko, anong naman ka niya? Kung si Isaac to, so pasalamat lang taong mabili si Isaac ang Ginoo. Kasi siya ang Ginoo, pumuntahan ko sa mga, niresi. Anong naman ka niya yun? Pero si salamat din ka sa Ginoo. Jesus died while we are still sinners. Nang walang grabe. Amen. That is more than you could ever expect. Muna, kung yung mga tao, it could be family, it could be somebody. God is just telling you, I want you to love people, not because they are good, but because I just ask you to do it. Just love them. Amen. Because that's the agape love that I have given you. I love na I believe, number one foundation ng healthy relationship. Amen. Sino gusto mo dito? Honest ka sa puso mo. Kaya, gusto ko naman maging better, pero unless hindi ang healthy yung mga nasasakupan ko, hindi healthy ang how the way I converse to people, babalik pa rin ako sa support na. Yes, I could receive much possessions, but how will you look possession if the relationship is no longer working? Sige daw. Kaya ang daming successful dyan, ang pamilya ko ba? Oo, ang dami dyan napoprovide naman ang pangangailangan. Pero ang mga anak nila, nagre-rebelde sa kanila. Simple lang, walang oras ang pamilya nila sa kanila. Walang oras ang mga magulang nila sa kanila. And then maybe it's siguro some of you are like that. Maybe you are well fed by your family.
Or maybe siguro at some point, no, you just only receive money in your bank account. Oh, grabe. Thank God, no? Nabibigay ka. Pero hindi na kasi ganun ang buhay eh. Kaya nga, it's never about being better only, but having also a healthier version of you. A healthier and a better you. So ngayon, magdi-discipleship tayo, pupunta tayo sa mga tao, ipapakita natin sa kanila si Jesus. Sana naman, hindi ka lang hawod. Hindi ka lang may skill, may puso ka din. Amen. Amen. Kaya nga, ang healthy relationship is a relationship with heart and skills. Amen. A healthy and a better you. Kaya nga sinasabi ko sa inyo sa inyo sa last time na, you could have a strong heart but you don't have a wise hand. Amen? Amen? Pero pwede din magkaroon ka ng wise hand pero wala kang strong heart. Spiritually sincere ka naman, pero hindi ka emotionally trained. Emotionally trained ka naman, pero hindi ka naman spiritually sincere. Dapat dalawa. Amen. Amen. Hallelujah. We are becoming healthy. But I believe that while I'm speaking, the Lord is pruning every heart. God wants to really establish this kind of a healthy love. A healthier love. Not a love that you want to be so hard enough to ipoprove na magkinto ka, magdilig, magudi ako. Yes, I know. It's not easy to forgive somebody who cost you something. It's not easy to love somebody who is the very cause why you are like that now, that you are so bitter. I know it's not easy. But the thought is, it is only the agape. It's not you who will do it. It's the agape who will do it. Kaya it will only start, it will only begin if it ends you. If you will end. If it's the end of yourself. Hallelujah. Amen. Kapag sarili mo pa rin nakita na ang hirap ng agape na. Kaya nga, nagdala ko yung Samaritan woman. Nung nakita niya na may pangailangan ng tao sa gilid ng daan. Diba? Pwede naman siyang tumulong, diba? Katapos. Wala naman siya makukuha. He is a very prominent person because that's when he was called is a good. May good na nga doon, pero Samaritan lang talaga. Naging good Samaritan eh. Amen. Because of his heart. Because of our heart. Amen. So yan yung prayer natin ngayon. As we begin 2026, hallelujah. Lord, may advantage ako o wala. Hallelujah. Magmamahal ako, Lord, how do you love? Amen. Pero alam ko naman ang hirap niyan. Kaya ngayon, matatanggap po ang agape love. Hallelujah. Sinong ready to receive yung agape love? Amen. Grabe. Love your enemies. Grabe. Hirap doon. Namihan isang pakanaw nga. Grabe no. Makita ko, marinig na ako, di ba? Wala pa ganisiyan. Kato palang lugar kung asa ko niya gibasted. Makadumog lang kung atong kantahan. Di ba? Pabuang na ko. Kanang mariko, nag-relapse na. Grabe, nakadumog lang sa kanta, nag-relapse na. Hallelujah. Pwede ka mag-relapse worship song? Di ba? Labi ko relapse ang cross. Di ba? Oo. Kung mag-relapse na maka-relapse ang how the Lord died for you on the cross of Calvary. Di ba? He conquered all the worst things, the pain, everything. He conquered it for you. Just for you to live the life. Living free. That kind of relapse, kapag mag-remember ka, yan na. Amen? Kasi sinasabi ko, iba kasi nag-relapse. Anong relapse nyo? Ang grabe. Lahat alam, nag-relapse ka. Grabe. Diba? Oo. Ako nababalik ako, grabe talagang taong to. Kapag may mga pangyari sa buhay, alam talaga ng lahat. Grabe. Power. Kahit relapse. Alam nyo na lahat. Grabe ang power naman. Diba? Oo. Alam mo ba ang mga problema mo, hindi kailangan ng solusyon ng lahat. Hindi kailangan lahat pwede makatanaw. Kaya hindi ko ba diyan ay motibo para nimo. Or we're building healthy relationship mga anak. Okay? Na ay mga dapat, kabalo ba sa kinabuhi, dili ka nang dapat ipakita. Amen. Okay? Na may mga times nga kanang ikaw lang ug si Lord. Amen. Na mga times na naginadil si Lord sa imo ha. Na times na gusto ingon si Lord sa imo ha.
Make it personal. Na before ka mo gawas, kahit nakaingon din kasi mo kagaling mo na. Wala mo kayo problema kaya you flaunt it to people so that people will help you. But the worst and the disadvantage of it is that not all people has the same heart like you. Not all people has the same heart like us. That our intention is really clean. You know what the intention of the agape love is? Clean intention. Kali, you will love with no advantage. It's a clean intention. It's the cleanest intention I could think of, di ba? Expecting no return. Inilipad yun ang imong higugmaon. Grabe ka pure nga motive. Grabe ka pure. Grabe ka hinlo nga gugma. Hallelujah. That all this time, wala lang ko nagtabang sa imuha kay para lang makuha na ko yung loyalty. Para makuha lang ako yung obedience. Diba kapag pag-abot, diba pag-abot sa punto, ayun ko sa imuha nga. Diba? Sa permisyo mo po ng tubig. Diba? Bigay kong bagay ito ka karoon kanila ng mga atag sa kuha. Wow. Iyawa din mo. Diba? Ano po yung anak? No? But the thought is, dili ka na ang base sa agape. Amen. Hallelujah. Amen. Una, hindi ka kukulap sa ganito lang. Hindi ka kukulap sa ganito lang. Oo. Kasi ito ang love na walang strings attached. Oo. Alam mo ba kapag nagbigay ang agape, nagbigay ito na hindi na nakataying sa result. That's my second point. Okay? Because alam ko ang taong result-based tayo. Sometimes, yung worth natin, naka-question natin sa mga results ng buhay natin. Pag walang result, naka-question na naman natin yung worth natin. Pag walang activity, naka-question naman natin yung ating identity. Ganun naman talaga tayo, di ba? Oo. Which is hindi totoo yan. Hindi sa activity ang identity mo, hindi sa result ang pagkatao mo. Hindi nakatayin dyan. Kaya nga, ang agape, it's breaking. There's no strings attached, kapatid. Tingnan mo ha, Jesus moves His love not to the person, but how love should behave. This is how the way should love behave. That I love you with no strings attached. Amen? Oo. Kaya ka nagpakamatay siya. Wala din siya kabalo kumulab ka niya. Nasa kayo nagpakamatay ko kasi love ka na. Amot lang ko after ani mo. Balik kasi magkaraang kinabuhi. After ani, magsige na kagkabuang niya. Wala din ko kabalo. Nakagina sa imo ha. Pero magpakamatay ko para sa imo ha. Grabe. Without tying it in the result. Do good, lend, expecting nothing in return. Grabe, pag mo daw baayo sa imong kalaban, pautangan, pahiraman. Ayun na pag-expect na bayaran ka, kalaban man. Amen? Amen. Oo, ano mag-expect? Bayaran pa ka na. Ano po si Jesus? Enemies din yan gusto niya, igumaon ni mo ulan. Kaya pala practice ang agape ba? Wala yung agape. Mo lagi na, sa inyo kayo gumawa ng friend. Friend man, di ba? Oh, pag deep friend, casual lang, stranger lang, lisod kayo na siya. Pag lisod ka na, igugma. Muna, importante yun kayo nga magsugod ka sa agape, mga anak. Amen. 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 Now, kino-consider ko ang part na to na napaka-hard. Kasi nga, papautamin mo ang isang tao na wala ka namang interest. Right. Kahit na ibalik na lang ang pera, hindi pa talaga mabalik. So, this is going to be the hardest part of the verse. Okay? Most of us, we don't mind giving kasi, praise God, ang dami dito. Talagang nagbibigay na talaga tayo. Nakikreate na ang generosity sa atin. Lahat tayo ngayon, I believe with all of my heart, hindi pa man gaano ka-exact talaga on the highest level yung ating heart to give. But I believe it's building now. And we give not just on money, but we give our time, our effort, ourselves, in what we do for the kingdom of God. We have already that certain amount of giving. No, we don't mind giving, but sometimes we mind controlling the outcome. Yung nagmahal ka, nagbigay ka, pero wala naman kayo na, natabuha mo, thank ka. Wala naman kayo nga noon. Pero on the silent end of your mind, you have an emotional impulse. You have a silent expectation. You understand? May ganun ka. You don't mind giving, but you mind controlling the outcome.
in your mind. Amen? Kaya nga, gusto ni Jesus, hindi mo itayin sa result agad. Kasi, ang agape ko is ang agape na nagbibigay na walang leverage. Amen. Na, magagalit lahat ng businessman nito, Diyos ko. Okay, kasi kapag si Lord nagbigay, walang 7 ways to earn. Come on. Walang 15 ways to earn, kapatid. Amen. Hindi ito by pairing. Left and right, kikita tayo. Mag-invest ka, kapatid, ganito tayo. Walang ganun si Jesus. Kapag nagbigay si Jesus, it's without leverage. Right. It's not tied into outcome and results. And that is why uunahin kang baguhin ng Lord. That would go into my third point, mga anak, because gusto ni Lord, ang reward mo hindi na ngayon sa tao. Ang reward mo si Lord ang mag-reward. Amen. Tingnan mo ang sinasabi niya. And your reward will be great. And you will be sons of the Most High. Napaka-critical ito na. Kasi kapag ang reward mo nag-remain sa mga tao, madidisappoint ka ng tao talaga. Hindi always yung mga tao sa buhay mo talaga mamimit yung expectation mo. May mga times madidisappoint ka talaga. Hindi yun perfect na. Kahit yung taong pinakamamahal mo, madidisappoint ka din. Kami, asawa ko si Mami Chen, yung hindi lahat na may mga times na hindi mahal ko siya, nag-i-expect ako. May mga times na hindi niya mamit ang expectation ko. At tayo, tao lang ako eh. Madidisappoint ako. Pero kung yung reward ko, based on the people, kaya ito ang ganda ng agape. Isi-shift na yun ang reward. Hindi na sa taong kay Lord na ako. Na the heaven is noticing your love. Na people may not notice you. Na people may not really appreciate you when you serve. Maybe you want to really be seen by people, but hey, I saw you. I formed you in your mother's womb. I knew you. The heaven noticed you. Amen? So kung walang nag-notice sa'yo, walang kahit na mga sinong tao na kailangan ka sabihin na good job. Hindi mo kailangan, ako gumawa ng video na yun, ako gumawa ng video na yun. Ako gumawa ng graphics na yun, ako gumawa ng graphics na yun. Galing ko, diba? Hindi mo kailangan gawin, ako, nag-plan ako na doon, ang pangit. 5,000 ako, 50,000 binigay ko kapastor, maliit mo naman, kuripot ka. Hindi! No one needs to notice it. Because the heaven notice it. Amen. Everything that you do, transactionally, naka-record yan sa heaven, kapatid. Kaya nga may book of life doon. Kaya kung hindi mo, walang nakapansin sa'yo dito, pansin yan sa heaven. Amen. Pansin yan sa book of life. Amen? Bias ka eh. Pwede mo lang sabihin yung ang ganda mong maganda mong ginawa. Pero sa book of life, kasali yung mga, alam mo, nakapag-hurt kayo, alam mo na, di ba? Nagbigay ka na, hindi galing sa heart. Nagbigay ka na, napugos ka, naigugba ka na, di ba? Nadili na tama ang iyong pagigugma niya. Kaya na-pressure ka. Di ba? Kapulo si Lord, muna, ipabigay ka na ito, ginayong karon. Atong tarungo din ang atong heart. We will build a healthy you. Amen. A healthy you. Amen. Because you will never be better if you're not healthy. Amen. Hallelujah. Kaya nga sinasabi ko, kapatid, ano ba ang measurement ng healthy you? Hallelujah. Diba? Kasi kailangan tini-measure. Hindi pwede sabihin mo sa akin, Pastor, may cancer na ako ganito. Hindi mo pwedeng sabihin agad-agad sa akin yan. May nag-cause bakit may cancer ka. May nag-cause kahit dahil may ganun nangyari sa buong pagkatao mo. I'm talking of your health. I'm talking of your spiritual immune system. Amen? Kung meron tayong physical immune system, meron kang spiritual immune system. Amen? Gaano kalakas ang spiritual immune system mo? Kasi kapatid, hindi magiging questionable ang pagmamahal sa heart mo kapag strong ang spiritual immune system mo. Bakit ko nasabi? Kasi buong dulo ng agape is yung spiritual immune system mo. Yan yung punot dulo ng agape lang. Yung the very nature of God residing in your spirit. Alam mo bakit si Lord always siya nag-pour out sa inyo na dili tungod nag-perform ka. Si Lord, hatag yun siya kay mga pinatagon siya. Amen. That's His nature. Amen. Dili mo pukson ang tao kung dili na siya. Si Lord, grabe magandang iyang heart to love. Kaya nga even though you don't deserve to be loved, but He loves you.
That sometimes you don't deserve to be understood. God still wants to understand you. Amen. Grabe nga agape nga love. Wait. Hallelujah. I am so kanagaling lubos kay ko, anak ba? Kanang grabe ko ka-emerge, anak, understanding all this time, Lord. Your love has set apart the rest of the love in the world. That kind of love can never be found in anyone, in anything. Even if you search the whole corner of earth, that kind of love is very rare. And only the agape can give it. Kaya nga, hindi natin kaya pag-usapan next week yung philia, yung structure ng love, pag hindi mo alam ang foundation ng love. Kaya yung topic natin next week, philia. Kasi ito agape. Third week, pag-usapan natin yung storge, yung wounds ng relationship. Mahirap yung pag-usapan pag hindi ito ang foundation ng love mo. And last week, pag-uusapan natin yung eros. Yung mga desire na walang disiplina. Yung mga desire na walang ownership. Yung mga desire na alam mo, walang order, walang priority within the context of relationship. Yan ang mga bak, alam mo matapit mo. Oh, andang hindi kay ko pero unahon na tuling agape. Amen. Ang foundation. Hallelujah. Amen? Alam mo ba, sa agape naging pastor ako. Hindi magiging kumpleto ang calling ng Lord sa buhay ko pag wala ang agape. Alam mo ba, the greater the calling, the greater the crushing. Amen. The greater the call of God in your life, the greater the matistingan. Amen. Alam mo ba ang pinaka-greatest na testing of life? Hindi sa pwede mong ma-receive. Ang pinaka-greatest na testing of life is love. Amen. The greatest testing of life is relationship. Not richness. Not possessions. Not even glory. The greatest test of life is relationship in love. Kaya, the greater the calling, kapatid, the greater the crushing. Kasi, hindi lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon, na-realize ko to, hindi lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, gagawan mo. Sometimes nangyayari dahil may tawag si Lord sa buhay mo. Ang laki ng tawag ng Lord sa buhay mo, na kahit yung tawag mo, pwedeng gusto gubaon sa yawa, para di nila ka makapurso sa iyong pagpangalagad sa Ginoo. Na kaya, kailangan imuon niya ang tanan, ma-derail lang ang imong pag-serve kayo. I believe with all of my heart, wala lang, dili lang si Isaac Ilaw ang itawag sa Ginoo. Kasi calling is personal. Calling is something that you hear from the Lord. It could be audible, it could be through His Word, through the Scripture, it could be through your leaders, it could be through signs, miracles, signs and wonders. I don't know, there's a lot of confirmation and affirmation for that. But the very thing is, whenever you receive it, it's personal. Amen. Kaya nga pag na-receive mo, personal din ang testing. Amen. Kaya hindi mo pwedeng ipagkait yan, hindi mo, magiging real ang testing kasi real ang calling. Amen. Magiging genuine ang testing kasi genuine din ang calling. Amen. Hindi mo ma-addict ang mga pagsulay sa kinabuhi. Amen. Kung wala, di ka tinutanay. Nga ni-jump on sa very calling na naaka, di naman kayo ikaw sa yawa. Right. Di naman katistingan ng gimana sa yawa. Right. Kung dili dako ang imong tawag. Amen. Kung dili dako ang imong gamit diha kay Lord. Kasi si Lord, gamiton ka niya in a very way na ipa-flow ni Lord sa imo ang iyang agape. Amen. Do you understand? Amen. This is not the love that you are expecting Isaac to do for you. This is the love of Jesus. Amen. The agape love that should right now be there already. Amen. It's already there. What we need to do is just to activate that love. Amen. Put in the Spirit of God. The Spirit of God is no longer outside. It's no longer in your room that where you are doing your devotional. The Spirit of God is there. Wherever you are, the Spirit of God is also there. Amen. But what's wrong? Why is it that there's nothing happening? It's not activated. Right. Come on. That's why what we do, we are activating it. When we come together, we activate. Oh, rabuson di kiyan na rabuste. We are activating it. Because we know that the Spirit is already there. It's living inside of you. And whenever you activate it, you know that it's personal. It's giving you something na ikaw lang ang makakonect, anak. Walang agape. And I want you to have that fully understood, mga anak. Kasi personal yun ang tawag ng Lord sa imong kinabuhi. Pag personal, diha mo sunod ang iyang gugma.
mas mo rin nagsamo. Hallelujah. Amen? Woo! One day, magkakaanak kayo. One day, magkakaroon kayo ng magandang legacy in the future. Di ba nga sa atin meron na? One day, kapatid, one day, magbibigay sila ng mga tao sa buhay mo. Oo. Isa lang ang punot-dulo niyan lahat. Do not weaponize love. Do not weaponize your sacrifice. One of these days, ang anak ko, magkabuot na siya, si Ilona, she's still toddler. One of these days, magkabuot na siya. Magdesisyon niya sa pinabuhi. Dili ko pwede mo siya, ako ba yung nagsakripisyo sa imo ha? Ako ba yung naghatag sa imo ha? Kailangan ka maging Miss Universe 2050. Di mo man ako pangarap sa mga pinakaunang pastora na nagbikini. Di ba? I want to show the world, the universe, brother. Kailangan sa mga nato. Iyaw ang pastora. Kaya naging pastora nga, di ba? Nag-Miss Universe 2050. Hallelujah. Ang kabuang lang ito. So, di ko pwede makabuot kasi natin siya gusto siya in the future. Pero ako kalit pa inyong na pere, nga na, di ba na, sa tanan akong love sa inyong sakripisyo na, ay, kalimti ang mga likod doon ako. Oo na. Kung di ka pinubuti, may punis ako, gugma ba pa ha? Ikaw bayad sa kong isisis ha? Ha? Teka, wala lang yung kukuhan. Paano ka, makatabang ka lang mo. Hindi mo lang ako pero so di mo na ako madinay. Pero you are the new beginning. Hindi ito ang kalugtong ng kahapon, ito ang bagong simula. Kaya nga nag-activate tayo. Kaya nga, di ba? Wala na tayong magawa kasi bakit ganun ang parents mo? Inatanggap din nila sa parents nila yan eh. Hindi mo masisisi. Napasa-pasa na yan eh. Amen. Kaya nga, ngayon ang ginagawa natin, we are cutting off the curse. Pinaputol na to. Tunglo mo na sa yawa. Muna ito ginabuhat, gina-activate ito sa spirit. Dili mo nung mablame mong parents. Eh mo naman kita sila. Eh napasa na po sila. Hasta po ng luya. Hindi mo po sila makakuha. Huwag po sila magsugod. Oto, di ba? Nagbinyog sa'yo. Oto ka. May nalang. Hallelujah. Nagpupunan pa. Amen. Ay, pag ninyog din, naging kuwan. Tanong mo na ito. Hallelujah. Kasi we know that we have the agape. Hindi mo na kailangan ng ibang pagmamahal, kapatid. Kapag ang agape naging real sa'yo, walang laman sa katawan, walang richness ng mundo, ang makakasatisfy sa'yo. Kahit lahat ng katawan, imo nang ditilap-tilapan. Ang tanang bahandik sa pinakagwapong hotel sa tibuok kalimutan sudlan. Pero pag wala ang love ni Lord, the satisfaction is still not enough. Hallelujah. Amen. So, i-remind natin yan sa bawat isa. Bago ka pa man, uligan ka na. Lord, don't take away the agape. The love, it loves, Lord, but there is no advantage. It gives, oh God, that is not tied to any result or outcome. Amen. My reward is you. And that is your nature that you are so kind. Gusto ko lang i-share sa inyo, I very like si Mama Pastor Chris, ang ato ang chairman emeritus sa CLC, the Disciples Church. I really love his caption that really struck my inmost being. How the way, he has been really a prophet, a prophetess. The female version is a prophetess. She's really a one-of-a-kind prophetess. At the same time, the Lord has been using her in a greater measure. Si Mama Chris McQuay. I have seen her, one of her posts, okay, and I love how the way she wrote it this way. Pakita mo na, si Pastora Chris McQuay, sabi niya, I walked with the Lord since I was 7 years old. So if I did the math right, that's 63 years. I don't know why, but for most of those years, I felt I needed to earn God's love. I thought if I prayed enough, ministered enough, or was good enough, then God would love me. The problem was I never felt good enough. I constantly made mistakes. Some of them small, some of them colossal. One day, as I was crying out my guilt, frustration, and pain, the Lord stopped me and simply said, I love you. I love you so much that I gave my life for you. Stop struggling to be good enough to receive my love. Just allow me to love you. So I did. I broke free of the chains of my guilt and condemnation and learned to just rest in His love.
Jesus loves me totally, unreservedly, even lavishly. And that is just how He loves you. You don't need to perform. You don't need to earn God's love. Just as you, He just loved you. His nature is He is love. 1 John 4:8, God is love. Amen? Joel chapter 2 verse 13. Change your life, not just your clothes. Come back to God, your God. And here's what. God is kind and merciful. He takes a deep breath, puts up with a lot. This most patient God, extravagant in love. Grabe. He puts up patient with a love. This most patient God, extravagant in love. Grabe na. Love is kind. Tagal pa kayo itong puro love. It keeps no record of wrongs. Grabe na love. Amen. And that is why today, morning at home heart, each and every one of us will receive this kind of love today, mga anak. Walang ibang prayer, ma-receive nyo ang agape namin. Ang healthy kapatid, totoong ma-mention mo yan sa basis at formula ng denominator ng love ng agape. Kahit anong divide mo sa numerator, kahit anong equation ang pwede mong gawin, ang basis ng measurement ng totoong pagmamahal sa agape. Gusto kong agape ang basis ng discipleship. Gusto kong agape ang basis ng pagmamahal mo sa trabaho mo, sa asawa mo, sa husband mo. Amen. Gusto kong agape. Lord, ginagawa ko to, Lord, dahil alam ko na i-receive ko, Lord, ang pagmamahal na galing sa iyo, Lord, na walang halong advantage, walang halong kondisyon, walang halong pagpalit. Amen? Ganun-ganun pagmamahal. Some of us here, nagsaserve tayo. Alam ko ang pag-serve, hindi yung serve na alam mo na, Lord, I want to serve not to be saved, but I want to serve to be formed. Na Lord, isa pala sa way ng pagmamahal mo sa akin is ma-form. Amen. Bakit si Lord, hindi siya nakakast ng advantage sa iyo? Kasi ito lang gusto ni Lord sa iyo, na gusto niyang marinig. Na bakit kanya mahal? Mamahalin kanya for the very reason na yung pagmamahal niya, mababago ka. Amen. Yun yung form na yun, anak. Yun yung form na yun. Kaya nga kahit gaano ka ka-possessive, gaano ka ka-strategic, kung hindi ka clean, ito kasi mag-clean eh. Thank God for strategy. Thank God for actions. But without cleanliness, the next to godliness is cleanliness. Do you know that? The next to godliness is cleanliness. You cannot have a life that is so much thriving. Diba? Ang iyong life, you're always striving. Hindi naman ka gusto mag-strive ang life. Ang gusto na ito mag-thrive. Sagot ka thrive. Paangat na paangat ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Read your Bible, pray, and grow. Neglect your Bible, forget to pray and shrink. Ano sa kids church? Hallelujah. Amen. Oh, kasi nga gusto ni Lord clean. Gusto niya nandyan ang agape. Yan yung foundation ng pamahal natin. Kasi this is what we call to have healthy love. Healthier love. Healthier relationship. So today mga anak, hindi ko man nakikita lahat. Pero kitang-kita ni Lord. Di man kitang-kita namin ni Mami Che ang lahat ng mga sakripisyo, lahat ng mga pagmamahal na na-offend, pagmamahal na parang ang hirap gawin. But si Lord na nakikita niya lahat. Amen. Alam mo ba si Lord, ang ganahan ako kay Lord, hindi lang siya Lord. That the very greatest characteristic of God, He is a Father. When I was 9 years old, my father died. December 24 of 2004, my father died. Imagine our Christmas. I became an atheist that time. You know what an atheist? I don't believe in God anymore. Because December 24, I was 9 years old. December 24, 2004, my father died. And that time, nawalan mo ako ng magulang. Kinesyon ko ang pagka-Panginoon niya. Kung totoo kang Panginoon, bakit nangyari sa akin to?
I really asked that to the Lord. And up until now that I serve God, I've already understood why. Bakit nawala ang magulang ko? Kasi kami kapatid, grabe. Mayaman ho ang papa ko. Si papa. Opo, kapatid. Iba yung buhay namin. Imagine ka, ako mismo nag-aaral sa private school. 3 yung yaya ko. Ako pa lang. Iba yung babysitter ko. Oh, tanungin niyo si Israel. Tanungin niyo yung magulang ko. Kasi ang magulang ko, kada gabi naglulustay ng pera 3 to 7 million sa Casino Pilipino at bang sa Quezon Park. Naglulustay. Pero pag ako mamagdaog na po 14 million, 15 million, di pa food, pero puto, sugal. Walang meaning ang kinabuhi. Namatay yung papa ko. Wala kami. Para kaming, ako mismo personally, I became an atheist. But because of that, mas napalapit ko kay Lord. Yung declaration ko na ako atheist, na hindi ako naniniwala kay Lord, mas napalapit ako sa Panginoon. Oo. Kasi nung nawala lahat sa akin, ang Isaac Ilam na nasa private school, nag-public school. Lahat ng kabuang sa public school na ko na-experience ko na. Lahat ng private, grabe. Tatalino ka na, napaka-disiplina. Pagod sa public, hastang kiata man di ay. Tanang choy-choy, nakatanong dito. Labi na nagpunta ka sa City High. Grabe, di pa ka sa general section. Grabe kayo. Taga na dito, na-experience ko ang buong buhay. At doon nakita ko doon ko nakilala si Jesus. Not on the top of where I am, but on the lowest of low. Hallelujah. Amen. Ang sarap makilala si Lord nung wala kang nag-approve. Ang sarap. Di mo ko makastik sa mga nato mo. Di mo ko makastik how the Lord has changed them. Pero kasagaran sa mga genuine na mga change, genuine na encounter kay Lord, katong mga walang-wala din sila. Itong pinaka-low of lowest nila. Katong pinukanay ko nila na-receive ang bugmas nila. Desperado na magukana, left and right. Muna, always ako ginay ko sa mga disciple, Lord, grabe na yun, gusto ba kayong kinabuhi? Now, take heart. Jesus has overcame the world. Always ako ginencourage sa mga disciple. Kung na ka sa pinakaubos, yung pinakaubos, listen na. Wala na nilaing way, pasaka na ka, kaya na ka sa pinakaubos. Amen. Saka na ka na, ubos na ko na. Gusto mo rin pinakaubos sa ubos, ubos na ka. Hallelujah. Amen. Saka na ka na. Take heart, Jesus has overcame the world. Has overcome the world. Hallelujah. Amen. Hindi mo kailangan i-overcome lang sa'yo. Ang agape lang, tapos na, na-overcome na ni Lord. Yan yung agape lang. So dito, magsalig ka. Anong dili ka pwede magsalig? Sagot pa nila. Wala mo kung na-training na magsalig. Yan ang problema mo. Oo. Kasi akala mo wisdom yan. Akala mo maturity yan. Akala mo, yan na yan. Hindi kapatid. Kaya nga si Lord, may mga times na i-shake ka ni Lord. May mga times na mong kinabuhi na i-move ni Lord ang mga sitwasyon sa mong kinabuhi para makadepend kasi ang agape. His love. Hallelujah. Amen. O the more makadepend kasi yung Lord, ikaw mag-give. Amen. Tingala ka nga sa una. 5 yung cry. O 4 yung tulong ka rin. Na-shaking. Na-first fruit naman ako. Na-shaking mo lang akong finances. Nung wala naman ko, I believe the Lord is teaching you something. The Lord is just letting you know that I am the one who will provide. Muna kapag nawalan ka, nagkakulang ka, ay kalimot. Katong niabot ang mga panalangin. Iabot ko biya ito nimo. Niabot biya ito. Amen? Muna, the Lord gives and the Lord takes away. Kung paano ni Lord, ay, relax. Na-i-purpose si Lord na namuha. Na-i-purpose si Lord na nung nagkulang ka. Dili ka ng kulang sa yawa. Dili ka ng kawalan kung sa yawa. Basta 9 times na nagkulang ka, nawad-an ka, gianaw lang lang ni Lord. Ayaw kalimot, katong lang nakapag-giampo na ito mo. Ang tinuod na blessing, dili ka ito. Gigamit lang ito ni Lord para panalanginan ka. Amen. Kung naman ito wala, dili ka ma-move. Gigiampo man ito mo. Dito ka sa source. Hallelujah. Amen. Are you reminded of the agape? This is the agape is all about. But all this time in your life, pwede ka makasudot-dot diya sa Ginoo. Pagsalip kay Lord, ayaw i-allow lang na magsalip. Kung mag-inom na, di ka maningkamot. Paningkamot in all ways. Because ano man the Lord, He is going to bless the work of our hands. Amen. Amen? Di hope. Okay? Pero the thought is, na yung mga times, na dili lagi sa tanang sitwasyon, imong ma-equal ang tanang opportunity o pagpaningkamot. Dili na. Nabi favor of the Lord. Nabi grace of the Lord. Amen.
Sabi na siya, you don't need to work it. You know what? Grace is unmerited favor. Amen. The meaning of grace is unmerited favor. You don't deserve it, but God gave it to you. You don't need to work it out. You just receive it. It's a gift. They call it a gift. Hallelujah. Naghahatag na ng Lord sa iyo. You don't deserve His love, but He loved you anyway. He was there for you all throughout your life. And that's the basis of how you're going to life. To live a life that has that kind of love. That's why hindi ka mag-struggle, mag-love sa iyong asawa nga. Hallelujah, praise the Lord, kigbatasan. Amen. Hindi ka ma-stress sa imuhang disciple nga handil kiro, gipakita na nimo, gigupo na nimo, pero hindi ka man manuha. Hindi ka ma-stress na because you're using the love of the agape. Amen. Hallelujah. Amen. Ano nga love? Lamig kaya na. Di atong basis. Muna natin rest for increase. Kaya nga love ang mag-base. Amen. Remind ko ni Lord kahapon. Isa, don't forget the meaning of your name. The meaning of your name is laughter. I-remind ko ni Lord na iyong pangalan laughter. Remember? Your mom and dad in the Bible, Sarah and Abraham, laughed because they wala sila nagdahong, magkaanak pa si Sarah, muna na you became Isaac, laughter. Magkaanak pa rin ka, di ko naman ka. Pero wala sila anak, nag-ampo sila sa Ginoo, magkaanak sila. But what is impossible to man is possible in God. That is why the name is Isaac. He was born in Mount Moriah. Hallelujah. The mount of sacrifice. Amen. Tingnan mo. Yan yung agape. Yan yung a selfless love that initiates with no advantage. My prayer, as we start the year 2026, hindi lahat masusuklian ng pagmamahal. Hindi lahat may kapalit kapatid. Pero ang heaven nagtanaw. Ang langit nagtanaw. Si Jesus nagtanaw. And your reward is great. You will be called the sons of the Most High. You will call the sons of the Most High. I believe that's a new identity na ihatag ni Lord sa matapusakang gabi. That you are the sons of the Most High. You are the sons of the Most High. Dili ka basta-basta. That's why makahimo ka anak, dili ka basta-basta. Ang makahimo lang na isa mga dili basta-basta. Amen. Una, tarungan ay mong kasing-kasing. Mga anak, dili pa tagangkahan. We are still believing the Lord for the multiplication of our family. The multiplication of every aspect of our lives. But I pray that we are going to be grounded in the truth that you are the Son of the Most High. Amen. This season, I want that to be real in your heart. That as we go and journey this, it needs a healthy you.